Kilalanin ng pamilya ni Kim Atienza at ang mga anak nila ni Felicia Hong. Maganda ang buhay may asawa ng TV host at dating politiko na si Kim Atienza. Galing man ang pamilya niya sa isang kilalang political dynasty ng bansa. Ang ama niya ay ang dating alkalde ng Maynila na si Lito Atienza. Hindi naman niya ito ginamit para mas makilala sa larangan na gusto niyang pasukin, ang pagiging TV personality. Sa kabila ng kasikatan na kanyang nakamtan, nananatiling mapagkumbaba ang kanilang pamilya. Ang kwento ng pag-iibigan ni Kuya Kim at Felicia ay puno ng magandang kwento, respeto at mutual admiration. Unang nagkakilala ang dalawa sa isang social event at na love at first sight sa isa't isa. Ipinakilala silang dalawa ni Ana Periquet at doon na rin nagsimula si Kuya Kim na suyuin si Felicia. Sinundan ni Kuya Kim ang misis niya ngayon mula Manila hanggang London at hindi huminto hanggat hindi nakukuha ang puso nito. 2 beses silang ikinasal noong 2002. Ang una ay sa Manila San Agustin Church sa Intramuros at ang ikalawa naman ay sa Holy Family Parish sa San Andres District. Ang honeymoon naman ay ginawa nila sa Maldives at 1 buwan ang itinagal nito. Nasa mahigit 2 dekada na ang pagsasama nila. Ang relasyon nila ay nabuo sa shared interest and value na talaga namang nagpalapit sa kanilang dalawa. Very vocal si Kuya Kim sa pagsasabi ng kanyang nararamdaman para sa misis at ito ay idinadaan niya sa pamamagitan ng heartfelt messages sa social media na nababasa rin ng mga netizens. Sila ay nabiyayaan ng 3 magagandang anak, sina Jose III, Eliana at Eman. Si Felicia naman ay hindi lang isang mapagmahal na ina, kundi isang matagumpay ding educator, negosyante at presidente ng Chinese International School Manila. Itinatag niya ito matapos mag-scout ng isang paaralan para sa kanyang panganay na anak na si Jose, noong ito ay 2 taong gulang pa lamang. Aniya sa isang panayam noon, "I wanted him to go to an international school that would help prepare him to apply to any university, whether it be local or abroad, but also one that would have Mandarin as a foreign language requirement in its curriculum early on. At the time, no such school existed, so I decided to start my own." Matapos itatag ang CISM, nagpatuloy din siya sa pagtatayo ng Domus Scola International School, kung saan siya rin ang presidente at CEO. Matalino at masipag mag-aral si Felicia, na cum laude graduate ng Business Management mula sa Wharton, ang business school ng University of Pennsylvania. Kumuha ng master's degree in nutrition sa Tufts University at kumukuha rin ng 2nd master's degree niya sa Harvard University. Isa rin siyang sikat na fitness enthusiast at isang conservationist na kasalukuyang presidente ng Philippine Eagle Foundation. Dati naman siyang nagtrabaho bilang stockbroker sa American Investment Management and Wealth Management Company na Merrill Lynch. Mayaman ang pamilya ni Felicia at ni minsan ay hindi ito itinago ni Kuya Kim at minsan din niyang binigyan ito ng pagkilala, lalo na sa yaman na mayroon sila ngayon. Ang pamilya niya ang may-ari ng Philippine Equity Partners, kung saan local partner sila ng Merrill Lynch. Ang panganay na anak ni Kuya Kim at Felicia ay si Jose III. Siya ang mini-mini Kuya Kim dahil hindi maipagkakaila na mag-ama sila dahil para silang pinagbiyak na bunga. Active and healthy ang kanyang lifestyle at napapanatili niya ito sa pamamagitan ng pagsali sa various marathons. Ipinagmalaki naman ni Kuya Kim at Felicia ang anak dahil napagtagumpayan nitong matapos ang Boston Marathon 2025. Pero hindi lang ito ang naging achievement ni Jose dahil isa rin siyang ganap na piloto. Kinuha niya ang training para rito sa Leading Edge Aviation Academy sa Taguig at ang main office nito ay nasa San Fernando Airport, Poro Point Freeport Zone sa San Fernando, La Union. Taong 2019 nang i-post nila ang unang solo flight ng anak at sobrang proud nga sila sa kanya. Ang isa pang achievement ni Jose ay ang pag-graduate ng college noong 2024 sa kursong economics sa Tufts University sa Boston, Massachusetts, USA.
Ang pangalawang anak ni na Kuya Kim at Felicia ay si Eliana. Noong December 2021 naman ay ipinakita rin nila ang pagiging proud parents nila matapos makuha ng anak ang tagumpay nang matanggap siya sa University of Pennsylvania. Isa rin siyang climate activist at minsan ding nalagay ang pangalan sa headline ng ilang balita dahil sa sinapit nito sa kanyang paaralan. Sa kanyang kwento, nabigla na lang siya nang malaman na pinalaya siya sa kanyang tinutuluyang dorm sa university matapos lumahok sa isang protesta laban sa Israel. Sinabi ni Eliana na isa siya sa mga nag-organisa ng encampment sa Pennsylvania na tumagal ng 17 days. Tumawag ang universidad sa pulisya at inaresto ang 32 katao. Aniya, "I've been a protester and an activist for a long time at Penn. I still do climate change protest, but I have gotten very involved to the Palestine organization." Ayon din sa kanya, nakaramdam siya ng harassment online, partikular na mula sa mga American news outlets at Americans, lalo na noong sinabi niya sa isang international media outlet na siya ay nawalan ng tirahan pagkatapos ma-kick out sa student dorm. "They call me racist things or sexist things or derogatory things because I'm a woman." The reports were very misleading. Mabilis namang dumating sa depensa niya ang ama at sinabing anti-genocide siya. "My daughter has been very vocal about what she believes in, and part siya ng anti-genocide and anti-war organization. The family has been very supportive of her, and since we know she is fighting for human rights." Matapang siya eh. Nilinaw naman ni Kuya Kim na hindi pinatalsik si Eliana sa universidad. Ang bunso naman ni na Kuya Kim at Felicia ay si Eman. Siya ay isang social media personality, modelo, at tagapagtaguyod ng mental health at kilala sa kanyang creative expression and openness tungkol sa mental health. Kilala rin siya sa kanyang engaging personality na nagbigay sa kanya ng sobriquet Konyo Final Boss vibe para sa kanyang fluent English at comedic style. Nag-aral siya sa Chinese International School Manila noong mga unang taon niya at kalaunan ay natapos ang kanyang secondary education sa International School Manila. Lumahok din siya sa Parsons School of Design Summer Academy sa New York at kumuha ng Intensive Art and Design course noong 2024. Aktibo rin siya sa pagmomodelo at dumalo sa mga workshop kasama ang Farah Model Philippines at ang Coco Rocha Model Camp sa New York. Nakasama rin siya sa Bench Fashion Week noong 2022 sa kanyang runway debut. Mahilig din si Eman sa photography at naging Vice President ng Photography Club sa International School Manila. Very active din ang lifestyle niya at nakikilahok siya sa gymnastics, ballet, rock climbing, free diving at swimming bilang isang student athlete. Noong 2018, nag-compete siya sa Spring Invitational Gymnastics Meet ng British School Manila kung saan nanalo siya ng maraming medalya. Ngunit ang pagiging achiever ni Eman ay mayroon palang kaakibat na nakakabagabag at nakakalungkot na kwento sa kanyang buhay. Taong 2019 nang ma-diagnose siya na may clinical depression. Ito rin ang taon ng una niyang pagtatangkang kunin ang kanyang buhay. Pero noong unang bahagi ng 2022, sumailalim siya sa isang mas masusing psychiatric evaluation at na-diagnose na may complex post-traumatic stress disorder, bipolar disorder, at attention deficit hyperactivity disorder o ADHD with borderline and paranoid features. Sa isang panayam, sinabi niyang bahagi nito ay iniugnay niya ang kanyang mental health issue na nakuha niya dahil sa mga pang-aabuso na dinanas niya sa kamay ng kanyang yaya noong bata pa siya. Ayon kay Eman, ang babaeng tumayong tagapag-alaga niya ay verbally and physically siyang inabuso. Binantaan din ang kanyang buhay at pinipilit siyang maging intimate kahit noong bata pa siya. Nang sumunod na taon naman ay nagbigay ng kanyang pahayag si Kuya Kim tungkol sa pinagdadaanan ng anak. Sinikap niyang maunawaan ang diagnosis ng bipolar disorder ni Eman at bigyan siya ng profesional na tulong. Inamin niya na bilang isang miyembro ng Gen X, sa una ay nabigo siyang maunawaan ang mental health.
Ngunit napagtanto na ito ay matter of life and death para sa kanyang anak. Matapos kunin ng kanyang 18-year-old niece ang sariling buhay. Pero kahit nagpapagamot, nagawa niyang magsinungaling sa kanyang therapist at nag-relapse at nag-self-harm noong 2024 sa mismong kaarawan niya. Sinabi rin niya na sumailalim siya sa intensive therapy session sa Los Angeles upang iproseso ang kanyang mga nakaraang trauma. At inamin na siya rin ay roofied and assaulted. Sa pagbabalik niya sa Pilipinas, sinabi niyang itinigil na niya ang unhealthy habits, environments and relationships. August 2025 nang magdesisyon si Eman na lumipat sa Los Angeles. Sa kasamaang palad, nakakalungkot mang isipin, nagwakas ang magandang buhay ng 19-year-old na si Eman. Natalo siya sa pakikipaglaban niya sa kanyang mental health problem at tinapos ang sarili niyang buhay. Pumanaw ito noong October 22, 2025 sa kanyang tinutuluyang kondo sa Los Angeles. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa ating istorya ngayon? Just type your thoughts in the comments section below.